Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano ba maging dakila sa harap ng Diyos? Nung isang araw, tinawagan ko ang aking kaibigan sa ibang bansa. Matagal na siyang OFW at sabi ko, kumusta na ang pamilya? Sabi niya, okay naman Brad. Kaya lang ito, malayo pa rin. At padala sa aking mga anak para makapag-aral sila ng maayos. At nawa, ito sabi niya, pag ako ay nagdesisyon ng umuwi at mahina na, ako naman ang tutulungan nila. Ako naman ang kanilang aalagaan. Nung una, ako ay ganito rin ang aking paniniwala na dapat alagaan mo ang iyong mga anak para pagdating ng panahon, ikaw rin ay aalagaan nila. Kaya lang mali pala, yung bang naglilingkod ka pero naghahanap ka ng kapalit. Kaya marami sa atin, lalo tayong mga magulang, na pagtanda, pag hindi binigay o binalik ng mga anak yung inaasahan natin, tayo ay galit sa ating mga anak. Lalo na pag tayo ay inaaway na at pinapalayas dahil wala na tayong maitutulong sa kanila at mahina na tayo. Doon nagkakaroon ng problema dahil nagkakaroon tayo ng kalungkutan sa buhay. Bakit? Dahil para tayong nag-invest sa ating mga anak, para tayong may negosyo, ginawa nating negosyo ang ating mga anak na kailangang magbigay ka ng pera para pagdating ng panahon na parang isang bangko ay pwede mong i-withdraw, may interest pa. At kung hindi nangyari, yan na, di ka na masaya sa buhay. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, ang paalala ng Diyos ay, the greatest among you must be your servant. Dapat ang dakila, kung gusto natin maging dakila, tayo ay isang lingkod. Lalo tayong mga magulang. Dakila ba tayo pag tayo naniningil? Tayong mga OFW. Dakila ba, bayani ba ang tawag sa atin pag sa loob-loob naman natin, pag uwi natin ay hinahanap natin yung sakripisyo natin, yung kabayaran ng sakripisyo natin? Hindi, kapatid. Ang paalala ng Diyos sa atin ngayon, ang hamon niya sa atin ay, pag gusto mong maging dakila sa mata ng Diyos, maglingkod ka na walang inaasahang kapalit. Lalo na sa mga mahal sa buhay. Pag tayo ay tumulong, pag tayo ay nagbigay, dahil ito ay responsibilidad natin lalo sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga pamilya. Hindi isang investment. Kaya ang hamon ng Diyos sa akin ngayon ay maglingkod tayo ng totoo. Magmahal tayo ng totoo na walang inaasahang kapalit. Para pagdating ng panahon ay hindi tayo malungkot, kundi merong kapayapaan, merong kagalakan sa ating buhay. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Ang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.